Alam nyo ba mga kaibigan na ang Pilipinas ay naharap ngayon sa matindi at seryosong problema dahil sa nangyayaring gyera ngayon sa pagitan ng Israel, Amerika laban sa bansang Iran. Sa pambobomba ng Israel at Amerika sa bansang Iran ay nasawi ang kanilang Prime Minister na si Ayatollah Ali Khamenei. Dahil sa pangyayaring ito ay nagpahayag ang Iran na sila'y gaganti ayon kay Al-Larijani na isang senior Iranian opisyal na mas magiging malakas ang Iran at handang umano silang gumanti sa anumang paraan ng pag-atake. Tinukoy din niya na isa sa kanilang mga akbang ay ang pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa mga rehiyon bilang bahagi ng kanilang mga plano. Ilang araw lamang ang lumipas ay nababalita na inatake ng Iran ang mga base militar ng Amerika sa mga bansang Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, France, Greece, Italy, Netherlands, Spain, United Kingdom, Cyprus at Azerbaijan. At sinasabi nilang hindi pa dito natatapos ang kanilang isinasagawang pag-atake sa mga base militar ng Amerika na meron sa iba't ibang bansa. Ayon sa mga eksperto na malaki ang chance na isa na sa mga susunod na punteriyain ng Iran ay ang mga base militar ng Amerika na meron dito sa Pilipinas. Na hindi lang isa, kundi ito'y napakarami na kinabibilangan ng Cesar Basa Air Base Pampanga, Fort Magsaysay Military Reservation Nueva Ecija, Lumbia Air Base Cagayan de Oro, Antonio Bautista Air Base Palawan, Mactan Benito Ebuen Air Base Cebu, Naval Base Camelo Ocias Cagayan New, Camp Melchor, De La Cruz Isabela New, Balabac Island, Palawan New, at ang Lalo, Cagayan New. Ang malala pa dito na ang Typhoon Range Mid Capability o MRC missile system ng Amerika ay nakadeploy dito sa Pilipinas noong taong April 11, 2024 pa na matatagpuan sa Northern Luzon ng Lawag International Airport ng Ilocos Norte. Nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon Mid-Range Missile System ng United States Army na ginamit sa balikatan exercises at sa Laknib 2024 noong Abril. Itong unang deployment ng missile system sa Indo-Pacific region. Kaya nitong magkarga at magpakawala ng cruise missiles na kayang umabot ng 1,000 hanggang 3,000 kilometro. Kung titingnan, kaya nitong umabot hanggang China. Kinundi na ito noon ng China dahil maaari umanitong maging mitya ng digmaan. Nilagay din umano nito sa peligro ang kapayapaan sa rehiyon. Ngayong naiulat na mananatili ang missile system sa Pilipinas, muli itong binatikos ng China. Banta umano ito sa seguridad sa rehiyon ng udyok sa posibleng komprontasyon at nagdudulot ng pangamba sa ibang bansa sa lugar. Maring hiniling ng China na makinig sa panawagan umano ng ilang bansa sa rehiyon, itigil ang pang-udyok ng gulo at alisin agad ang mid-range missile system. Na hanggang sa ngayon, ang mga base militar na iyan ay aktibo pa sa kasalukuyan. Ngunit ayon naman kay spokesperson Claire Castro ay walang base militar ng Amerika kahit isa dito sa Pilipinas. There are no American military bases in the Philippines. The sites referred to under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA are Philippine military bases that remain under the full ownership, control and management of the armed forces of the Philippines. The National Security Council, in coordination with the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and other concerned agencies, continues to closely monitor developments in the Middle East. At this time, tensions remain confined to the region and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation. End of quote. At nagsalita na rin po at nagpahayag ang AFP at ang DND. At aking din pong babasahin ang ilan sa kanilang pahayag. Sa kasalukuyan, ang gulo ay nananatili lamang sa gitnang silangan at walang inaasahang direktang banta sa ating teritoryo, maging sa mga Pilipino at dayuhang nasa bansa. Hinihikayat namin ang publiko na maging mapagmatiyag laban sa disinformasyon at kinukundina natin ang mga pagpapalaganap ng takot sa ganitong mga pagkakataon. Gayunpaman, nakahanda ang DND at ang AFP na tumugon sa mga posibleng kaganapan kabilang ang posibleng suporta sa paglikas at koordinasyon sa pagtugon sa krisis para sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa kung kinakailangan bantayan or rather kung kinakailanganin batay sa sitwasyon. So yan po ang kanilang pahayag.
Kung ito man ay totoo, ang Pilipinas ay maaaring malayo sa matinding krisis sa pambubomba ng bansang Iran. Subalit kung ito man ay walang katotohanan, ang mamamayang Pilipino ay naaharap sa isang malaking sakuna dahil sa napakaraming base militar ng Amerika sa Pilipinas na maaaring magkaroon ng matinding kaguluhan at madamay ang mga sibilyan dahil sa maaaring may tumamang bomba na malapit kung saan may naninira ang mga tao. Kayo ba mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa lumalalang kaguluhan ngayon sa Middle East? Maaari ba tayong madamay? At totoo nga kayang walang base militar ang Amerika dito sa Pilipinas? Ilagay ang inyong nagbabagang opinion sa ating comment section upang ito'y ating mapag-usapan.